Ito ay didiscuss po natin kasi may sinabi po si Banat Bay dito. Pakinggan po natin. Ng mga tumiwalag o yung pumirma laban kay Subiri. Sabi nila. Okay? Sabi nila, alam mo, natural lang kay Subiri na sabihin niya na hindi siya sumunod, kaya siya nawala sa pwesto. Natural lang na sabihin niya daw yun. Kasi nga daw, para hindi naman magmukhang hindi sila lumalaban, o di kaya hindi sila mukhang may pinaglalaban, natural lang yan ang sasabihin ni Subiri. May point po dito si Banat Bay, ha? Natural daw na sasabihin niya ni Subiri. Bakit? Kasi nailaglag na po siya. Tatandaan natin, ang taong nasaktan, bumabawi yan. Gumaganti yan. Okay? Nasaktan si Subiri dito eh. So sasabihin niya, kasi ipinaglaban ko ang PI, ipinaglaban ko yung PDEA leaks na yan. Pero para makakuha rin siya ng amor dun sa kabila. Kasi natanggal siya, nagagalit na sa kanya ang pula, nagagalit pa sa kanya ang DDS, wala siyang lugar. Iniwan pa siya ng mga senador. So normal na sasabihin ni Subiri yan. Pero may punto po rito si Banat Bay. Ito po ay sa tingin ko talaga ay lihitimo na kumukuha na lang ng amor, ito si Subiri. Tatandaan po natin, ha? Huwag po natin kakalimutan. Sabi nga ni Attorney Panelo, is napakasipsip na itong si Subiri. Sipsip yan kay Marcos. Okay? Bakit nila tatanggalin si Subiri ang kapalit si Cheese? Tingnan niyong mabuti. Dapat, kung talagang kamay ito ng mga Marcos, ang kapalit niyan si Jinggoy. Alright? Ito ha. Mga magsasabi, hindi, syempre, kinakampihan mo, kapatid mo yan. Natural, syempre. Diba? Kung sinasabi mo yan, I will assure you bago ka sa channel ko. Bakit? Kasi alam ng marami, kaming magkapatid, hindi kami parehas ng style. Marami nga kami pagkakaiba sa opinion. Even kaming banateros, iba-iba kami ng opinion. Maraming nga nagko-komentaryo sa inyo, buti ka pa, ganito, buti pa si Banat Bay, ganito. May ganun eh. Okay, hindi ko sinasabi ako ang tama, hindi ko sinasabing siya ang mali, or vice versa, ako mali, siya ang tama. Hindi po ganun. Ang punto ko lang dito, magkaiba po kami. At maraming makaka-attest dyan. Hindi ko dinidiscuss itong sinasabi ni Banat Bay dahil kinakampihan ko. Hindi. Kadalasan nga napapansin nyo, tahimik ako pagka may argumento na kasi magkaiba po kami ng opinion. Diba? Alam nyo yan. Okay? Hindi naman kasi pwede magkaparehas lahat ng opinion. Pag parehas lahat ng opinion nyo, delikado yan. Ibig sabihin may kumukumpas. Nauunawaan. Pero, sinasabi ko sa inyo madalas, magkakaiba man kami banateros ng opinyon, magkakaiba man kami ng style, ang dulo namin, parehas. Bakit? DDS. Iba-iba kami ng daan. Halimbawa, papunta ka ng Baguio, siya gusto Kenan Road, ako Marcos Highway, yung iba gusto mag-eroplano. Kanya-kanya kaming daan, pero ang bottom line namin, babagsakan namin Baguio pa rin. Naunawaan. Ang bottom line namin, ang bagsak namin DDS. Ay, natuloy tayo ngayon. Pero ang totoo, marami nang hindi natutuwang senador sa kanya, noon pa lang. Ako rin. Hindi. Bakit? Alyado ni Marcos yan. Sip-sip yan. Sabi ko, bakit naman? Kasi alam mo, merong pagdating sa Senado, merong ano yan, wala nang parti-partido daw dyan pagdating sa Senado. Pag ikaw, Senate President ka, dapat lahat masaya. Para manatili kang Senate President. So marami yan, maraming dahilan yan. Ibig sabihin, yung, alam mo na, yung mga projects na kailangan na mga assignment, ang nangyari, di umano. Parang sinolo lang ng iilang tao yung mga
kapangyarihan sa loob ng Senado. Oy! Parang parang si Tamba. Hindi, kasi meron tayong naririnig na ganyan, na bali-balita, hindi lang natin masabi kung ito ay confirm or hindi pa confirm. Pero maraming nagrereklamo rin kay Tamba. Kasi nga, kung ikaw ay sip-sip, doon ka lang meron. Kung hindi, wala ka. May parang parehas Tandaan natin, may pagkakapareha si Tamba at si Subiri. At parehas yan hawak sa liig. Alam nyo yan. Alam ng pula yan. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, sinolo lang. Yung iba, hindi na kasama. So, anong nangyari? Parang yung barkada lang daw ni Subiri. Kasi, kahit daw may utos pa sa Malacanang na palitan si Subiri, kung masaya lahat ng senador kay Subiri, hindi naman daw maaalis si Subiri. Kasi kayang tumayo ng independent ng Senado, hindi katulad sa Kamara. So kung masaya sila, sa senador nilang, Senate President nilang si Subiri, hindi yan madidiktahan ng Malacanang. So sabi ko, so ano yung sinasabi ni Subiri na kesyo hindi daw siya sumunod? Siyempre, dahilan na lang ni Subiri yun. Dahilan niya na lang yan. Ano na siya nasaktan, di ba? Kailangan kuhanin niya yung mga ibang DDS o yung ibang pula, mapunta sa side niya na meron siyang pinaglalaban. Tatandaan natin, may nakukuha kang tao pagka meron kang pinaglalaban. Pag nalalaman nila ikaw ay para sa bayan. Pero alam nyo naman siguro, di ba? Ito ay talagang lehitimong pula. Para maging bayani ang dating. Yun ang sabi Pero ano talaga ang tunay na dahilan? Actually, alam mo, maraming dahilan yan. Meron nga daw, hindi ko na lang sasabihin, may mga questionableng pondo na nawala. Hindi nawala dahil kinupit. Dinawin ko yun hindi kinupit. Hindi binulsa ni Subiri walang ganon. Nawala at napunta sa ibang departamento na dapat sa Senado lang. Nagigets ninyo? Kasi may mga budget allotment yan. Baka napunta sa PI, baka napunta sa ayuda. Hindi natin alam kung ano. Basta hindi napunta na dapat ito ay budget ng Senado. Nilabas po, hindi po pwede yan. Bawal yan. Hindi niya binulsa, pero kung ito ay may katotohanan, ay bawal yan. Tuloy. Budget allotment. Okay? May, actually, yung amount nga na sinabi sa akin, to be exact, so yung mga taga-senadong nanonood dyan, alam nyo ito. Ayun, diversion ng funds. 12 billion daw. 12 billion diversion of funds. Bawal po ang diversion of funds. Okay? 12 billion. Di umano. Ang na-divert sa iba. To be particular. Importante yun. Kailangan may di umano. 12 billion. Di umano ang nawala sa Senado. Napunta sa Kamara at hindi nakuha ng Senado. No. Linawin ko hindi yan hindi binulsa ni Subiri walang ganon. Walang ganon. Ibig sabihin lang, yung supposedly budget para sa Senado ay napunta sa iba, nasapunta sa Kamara. Na siyempre, kung ikaw senador ka, bakit mo pinayagan na mawala yung budget na para sana sa atin? Yun ang isa sa mga kinainisan daw na kwento. At napabayaan nga daw yung leadership. Kasi sabi nga tingnan mo, ito na lang ang tanong sa akin ng kausap ko. Actually, hindi ako nagpaalam na ikikwento ko ito. Baka bukas magalit na yun. Madaldal ako Sabi niya pa nga sa akin sa tingin mo ba, kung galing sa Malacanang, si Subiri, si Chis Escudero ilalagay dyan? Hindi. Si Chis Escudero, independent yan noon pa. Nananalo yan without other political party. Malakas talaga si Chis Escudero noon pa. Agree kayo siguro dyan. Si Chis, malakas talaga kahit walang political party. Alam mo na kung bakit, di ba? Basta malakas si Senator Chis. Tuloy. Which is totoo naman, di ba? At the same time, si Chis Escudero ayaw niya sa Chacha. Yun ang higit sa lahat na nagustuhan natin. Gaya ng sinabi ko sa inyo. Okay? Ultimo si Subiri, sinabi niya yan. Sinabi ni Subiri po yan na anti-Chacha si Chis.
Escudero, si Senator Chis. Kung totoo yan at hindi talaga matutuloy ang Chacha, saludo ako, suportahan natin yan. Bakit? Eto, I'm talking to the real DDS. I'm talking sa mga supporters ng Duterte. Across the board, mga Duterte ayaw sa PI. Dito pare-pareha sila. Nagkaiba pa nga si PRRD at si Sara nung eleksyon di ba? Pero pagdating dito, si Tatay Digong ayaw sa PI, si BP Sara ayaw sa PI, si Pulong ayaw sa PI, si Baste ayaw sa PI. Lahat tayo ayaw natin sa Chacha. Hindi sa ayaw natin. Ako gusto ko ng Chacha pero not now. Delikado po ang Chacha ngayong panahon na ngayong administrasyon na ultimo Freedom Park ay nakokontrol nila. Delikado po pag nagkaroon tayo ng Chacha dahil baka mamaya Prime Minister na yung gusto nilang paupuin kasi hindi nila kayang talunin si BP Sara sa eleksyon. That is, I'm talking to the Dutertes, to the DDS. That is our top priority. Yes, bantayan natin kung anong hearing yan, etc. Kaliwat kanan, walang problema dyan. Pero wag tayong lilihis. Ang tunay na Duterte, ang tunay na DDS, yan ang issue. Ayaw natin sa Chacha. So kung matuloy yan at mapigilan talaga ni Senator Chis, okay na ako dun. Okay na. Safe. Mas safe ang pakiramdam ko sa kanya kaysa kay Subiri. Dahil si Chis, talagang ayaw dyan. But, syempre, titingnan natin. Baka mamaya dakdak lang yan, ayaw Pagdating dyan, hawak. So, malalaman natin, ano talaga ang kulay nito si Chis? Makachacha o hindi makachacha? Tapos, tingnan mo, di ba, dinadahilang o ginagawang rason ay yung hearing daw sa PDEA. Di ba? Tanungin kita. Ilang hearing pa ba magaganap sa PDEA? Di ba isa na lang naman? At saka may pinatutunguhan ba yung hearing sa PDEA? Di ba wala naman? Kasi totoo naman hindi naman dinidikdik ni Bato yung mga dapat dikdikin doon. Tama, mali? Senador, kay Subiri. Nagigets ninyo? Kasi may mga budget allotment Mara at hindi nakuha ng Senado. Ayun, diversion ng fayagan na mawala yung budget na para sa galaw ko. Hearing daw sa PDEA. Di ba? Tanungin kita. Ilang hearing pa ba magaganap sa PDEA? Ito balikan natin. Ito yung nabanggit ko kanina. Sa SMNI pa lang binabanggit ko na ito. Alam mo, kayo na sumagot. Okay? Ayaw ko po kayong pilitin. Si Coach Oli po hindi diktator. Okay? Tingnan yung mabuti. May nangyayari ba sa hearing? Yung video, pinatay lang nila. Plinay para masabing plinay, wala namang question. Ito ngang hearing dito dito sa tungkol sa new model, dinaanan lang, tapos na. Si Ochoa umaten, dinaanan lang din. Ganun Lahat yan dadaanan. Sinabi ko to kanina. Pansinin nyo, pag andyan si Senator Jinggoy, lahat yan dadaanan. Ang gigisahin nila, yung sa tingin natin, ay pabor sa administrasyon. Kasi ito si Jinggoy ang talagang pula. Naiintindihan? Papatayin, kahit may ano pang lumabas dyan sa hearing na yan, bablangkahin yan ni Senator Jinggoy. Kayo na mag-decide, may mangyayari pa ba dyan? Di ba isa na lang naman? At saka may pinatutunguhan ba yung hearing sa PDEA? Di ba wala naman? Kasi totoo naman hindi naman dinidikdik ni Bato yung mga dapat dikdikin doon. Tama, mali? Pangatlo, tinanggal ba si Bato sa committee niya? Hindi. Itutuloy ba yung hearing? Itutuloy. So ano yung sinasabing hindi sumunod? Napaisip tuloy ako. May punto yung kausap ko. Mas may punto siya kaysa sa mga chismosong vlogger na naririnig ko. Gets nyo? Nagigets ninyo? Napaisip ako doon ng malalim.
Hindi, sabi, tama ka, Idol. Hindi ako tama. Hindi ako nagsabi nun. Kinuwento lang sa akin ng taga doon. So, napatanong tuloy. Kasi tama nga naman eh. Tinanong ko pa nga, hindi ko maintindihan bakit si ganito nandyan. Kung taga Malacanang ang nagsabing si Zubiri ang ilagay, ay si Chis Escudero ilagay, bakit pumirma si ganito? Kilala nyo na kung sino dapat ang mga PDP. O, ikaw sumagot sa tanong mo. Sa tingin mo ba, kung si Chis Escudero ang binasbasa ng Malacanang para maging Senate President, pipirma yung mga PDP, yung mga kaalyado ni PRRD? Sabi ko, parang may tama ka. May tama ako, syempre. Taga dito ko. Ayan. Titingnan nyo mabuti ito, ha? Ngayon ko lang napanood tong video ni Banat Bay na to. Pero nag-live na ako kanina patungkol sa opinion ko diyan sa mga senador, sa mga rigudon diyan sa Senado. At ang binigay kong opinion, ang mga senador ng DDS ay nandoon sa panig ni Chis. Okay? That is a very good sign na ito ay galaw Duterte at ito'y hindi galaw ng admin. Ngayon, to the very least, posibleng hindi gawa ng Duterte, galaw ng Duterte, galaw lang to ng mga senador. To the very least, which I doubt. Pero kung hindi man to galaw ng Duterte, at least we are safe. Alam natin yung mga tunay na DDS na senador na talagang very close kay Tatay Digong at never ilalaglag si Tatay Digong nandoon sa side ni diyan sa kabila. Wala na dito sa side ni Zubiri. Nauunawaan. Okay? Ngayon, kaya nga ito'y panawagan ko doon sa mga tunay na DDS na matagal, especially matagal. Okay lang naman yung mga bago. Welcome po kayo. Kaya lang, hindi ito maiintindihan ng bagong DDS. Yung iba, hindi po lahat. Meron kasi malalawak na DDS. Okay? So, kaya nga sabi ko, abangan natin. At least, mas maganda yung sitwasyon natin ngayon na may control ang tayo. Mas may control ang mga DDS ngayon compared before na ang nakaupo dyan ay talagang lagay ng Malacanang. Nauunawaan. Pero mag-iingat po tayo. Bakit mga ka-DDS mag-iingat tayo? Kasi ang dali magsalita ng DDS siya pero nanggugulo lang. You heard me? Let me repeat that. Madali kasi magsabi ng DDS sila pero naggugulo lang. Ang totoo niyan, pula. Ang totoo niyan, ayaw sa DDS. Ayaw lang, posible sa Marcos, pero ayaw sa DDS. Sino ba ang papalit? BP Sara. Sino ba ang makakatalo sa mga Marcos? Duterte lang. Okay? So, abangan muna natin. Basta tayo lang, mag-iingat. Alam nyo mga ka-DDS, mas mag-ingat pa tayo doon na nagsasabing DDS pero iba direksyon kesa yung binabanata ng DDS. Kasi alam mo yung mukha nila. Alam mo ang motibo. Galit sa Duterte, galit sa DDS. Hindi tayo maloloko. Alam natin yung karakas. Hindi po nakakatakot yan. Ang nakakatakot, yung nagpapanggap na DDS, pero ginugulo ang loob ng DDS. Gets nyo? Ito maliwanag. Lahat po nandoon. Senador nandoon sa kabila. Ano pang gusto nating sabihin? Suportahan natin yung panig ni Zubiri? Okay, so antayin lang natin kasi ito sila Bongo, ito
ay lehitimong Duterte. Lehitimong Tatay Digong to. Lehitimong PRRD. Siguro, hindi na question yan si Bongo. Di ba? Kita naman natin. Kaya nga, again, hindi pa naman tapos. Hindi ko sinasabing final, okay, maganda na yan. Ang punto lang dito, obserbahan natin, bigyan natin ng tsansa, at kung matutuloy na hindi talaga magkakatsacha, tama tayo. Kung magkatsacha, ay napeke. Di ba? Tapos, yung sinasabi pa ni Batong, ay may nagsabi rito, nagpapakalat na nga sila na wag iboto si Bato, Robin, Go Tolentino. Kung totoong mga DDS, mga vloggers na yon, paano nila nasabi mga ganong bagay? Aba, nga, may punto to si May an answer. Sinabi niya yan, binasa ko lang nagpapakalat na nga sila na huwag iboto si Bato, Robin, Go at Tolentino. Aba, etong salitang ito, okay ito kung ikaw ay pula. Walang problema, karapatan mo yan. Pero may problema tayo kung ang nagsasabi nito, DDS. Aba, magkaisa tayo, DDS Baka napapasukan tayo. Okay, tuloy. Anarot, ba't nagsasalita ka? Yung sinasabi pa ni Bato na parang napilitan lang siyang pumirma kasi yung dalawa niyang kasama pumirma na. Di ba? Which is si Bongo tsaka si Tolentino. Sabi niya, alam mo, hindi naman siya kailangan pilitin pa. Kasi may 13 nang bumoto kay Chis Escudero without him. So hindi siya kailangan pilitin pa. Correct. So ibig sabihin talagang choice din ni Bato ang pumirma. Kasi tama nga naman, di ba? Tama nga naman. Kung may 13 na, anong silbi po pa para dumagdag ka? At madagdagan mo pa yung sakit. Pwede ka naman. Okay, ito may nagsabi. Yung mga DDS sa hearing, puro tikom ang bibig. Pati yung mga sa maysug din man, sila may privilege speech sa Senate, puro maipakita karapatan ng tao. Matanong ko po kayo, si BP Sara ba hindi tikom ang bibig? Hindi ako agree doon. Hindi ako agree na tikom ang bibig ni BP Sara. Hindi ako agree na tikom ang bibig ni Bato, ni Bongo, ni Tolentino at ni Robin Padilla patungkol dyan sa maysug na yan. Hindi ako pabor. Pero I give them the benefit of the doubt. Hindi yan rason para ilaglag ko sila dahil itong mga ito ay tunay na DDS. Antayin natin. 2 years kayo ng 2 years, hindi kayo makaantay. Kayo mismo nagsasabi nun. Di ba? Antayin natin. Naunawaan nyo na po ang punto po natin. Okay? So hindi ko sinasabing tama sila kasi wala namang perpekto eh. Ako sasabihin ko rin sa inyo, kahit si Tatay Digong nagkakamali, hindi naman tayo panatiko eh. Hindi. Kahit ako sinasabi ko si Banat Bay nagkakamali din. At kahit siya sinasabihan ako nagkakamali, this is not about perfection. Gaya ng sabi ko sa inyo, magkakaiba tayo ng style pero ang bottom line, ang dulo natin, ang landing natin Duterte. At hindi ito para iwanan ko itong mga tao na ito, itong mga senador na sumusuporta kay Tatay Digong. Itong mga senador na ito, hindi nila minura si Tatay Digong. Itong mga senador na ito, hindi nila tinawag namang kanor si Tatay Digong. Naiintindihan? Gets nyo na? Again, may pagkakamali sila. And so am I. Madami akong mali. Okay? Hindi ito sinasabing perfecto itong mga senador na to.
No, pero dapat sama-sama tayo. Hindi ito para ilaglag ang mga DDS senators. Dahil alam natin, may plano yan. Antay lang. One thing for sure, pinakamatagal magiging presidente sa 2028 si VP Sara. So, yung mga tunay na sumusuporta, kapit. Okay? Wari, sasabihin mo na lang kila Bongo tsaka kay Tolentino, pwede ba? Wag na lang ako pumirma. Anyway, 30 naman na kayo eh. 'Di ba? 30 naman na kayo. Yung pala talaga daw marami nang hindi masaya. Yun ang yun ang siste talaga diyan. Kaya overwhelming yung boto kay Chis Escudero. At kaya nga ako natuwa kasi tinanong ko, so talaga bang hindi na matutuloy yung tsa-tsa? Wala po yan. Kasi even mga PDP senators, ayaw din nila ng tsa-tsa. So kung yun na nga ang dahilan nila, kung ang ilalagay na Senate President dyan ay tuta ni Marcos at ipupush yung tsa-tsa, bakit nila pinirmahan yan? Ayaw nga nila sa tsa-tsa. Naintindihan nyo na. Okay? Eto mga DDS ayaw sa tsa-tsa. Yan nga ang ating pinaglalaban dito. Yan ang higit nating binabantayan. Diba? Kung tuta ni Marcos ang ilalagay dyan, definitely pupush through yung tsa-tsa na yan kasi pinupush nga yan ni Tamba. Naiintindihan nyo? Ay bakit sila sumay doon? At yung Senate President ay lihitimong ayaw sa tsa-tsa. Basta ito lang, hindi ko naman kayo pinipilit. Okay? Kung gusto nyong ilaglag ang DDS at sinasabi nyong DDS kayo, it's up to you. Okay? Wala pong pilitan dito. Yung mga nagsasabi na, DDS ako. Basta ayaw ko si Bato, ayaw ko si Bongo, ayaw ko si Tolentino, ayaw ko yung mga yan. Ayaw ko na rin si Duterte. Paano naging DDS yun? Ako, matagal ko nang kasama ang Duterte. Mami, ganun pa eh. Nagsilbi ako sa mga Duterte. Pero ayaw ko sila Bato, Bongo, blablabla. Bumula na ang bibig. It's up to you. Sa inyo yan eh. Ilaglag mo sila. Gusto mo, araw-araw nyo silang ilaglag. Wala na tayong pag-uusapan. Karapatan nyo yan. Ako, sinasabi ko lang, and I'm addressing the real DDS. Kung nasaktan ka dahil DDS ka, nasa sa'yo yan. But this is my opinion. Diba? Ultimo si Tatay Digong. Sabi dito, madaming galit sa Davao kay Bato. So be it. Kung maraming basta, the last time na tinanong si Tatay Digong, sinabi ni Tatay Digong, atin si Bato. Ilalabas niya ang katotohanan. Kung nanonood kayo ng Maysug, hindi ko sinabi yan. Si PRRD mismo ang nagsabi niyan. Gets? Ngayon, bahala kayo kung gusto niyo ilaglag ang DDS. Walang problema eh. Diba? Kaya. Naintindihan nun natin? Sabi ni Diego Latigo, malalim pala. Palabas lang pala. Kaya nga eh. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo eh, huwag muna tayo maging judgmental pagdating sa mga nangyari sa Senado. Malalim ang dahilan yan eh. Tandaan ninyo, paulit-ulit ko ito sinasabi sa inyo eh. Tignan ninyo kung saan pumapanig si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo hindi yang gagalaw nang hindi nagtatanong kay Duterte. Correct. Siguro naman, kung tunay ka na DDS, alam mo yun. It's impossible na tunay ka na DDS, hindi mo alam yun. Kalokohan yun. Okay? So, kung tahimik si Tatay Digong, tingnan natin si Bongo. Mas maingay pa nga si Attorney Roque at si Attorney Sal. Siyempre, nasa SMNI, kailangan magsalita. Pero ang talagang tinginan dyan, tingnan nyo si Bongo. Ulitin ko, kung DDS ka, imposibleng hindi mo alam yan. Alam mo yan. Ewan ko na lang kung kinwestiyon mo pa yung statement na yan.
Na-gets nyo? Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-iingat lang tayo mga DDS. Dahil, tatandaan nyo, ang pagkasira ng isang grupo ay hindi galing labas, galing loob. May magpapanggap na DDS, bibiyakin ng DDS. Kasi Duterte itself ay organic. Ang hirap biyakin yan. Unless from the inside ang bibiyak. Sino ang naghudas sa Panginoon? From the inside. Sino ang sumira sa unit team? From the inside. Hindi naman DDS ang sumira sa unit team eh. From the inside. Tingin ninyo papanig si Duterte kay Chis Escudero dahil magiging tuta ng presidente si Chis Escudero? Isip tayo ng malalim. Ganda nung sinabi rin. O sabi nito, kaya ano man ang gusto ni Tatay Diggs, doon ako. I second the motion. Yan mismo. Exactly, tapos. Ulitin ko, hindi ko sinasabing Diyos to si Duterte ha. Maraming mali yan. But I take his leading. pala si Cayetano ang nag-nominate kay Chis. Correct. Yung mga bumoto kay Chis ayaw sa Chacha, lalo na si Villar. Kaya natuwa ako eh. Bakit? Ito palang galaw ito, laban sa mga gustong maging tuta ang Senado. Yun ang magandang narinig ko. Ngayon ko lang narinig to, magkaiba kami ng opinyon, nag-live na ako, pero dyan tumugma kami opinyon. Again, sinasabi ko, hindi porket kapatid ko, pinagtatanggol ko, hindi. Tama po kasi, tumugma po yung opinyon namin kahit hindi kami nag-uusap about this at hindi ngayon ko palang napanood. Galaw ito ng ayaw magpatuta sa Malacanang, galaw ito ng ayaw sa Chacha. Bahala na kayo. Kung kayo sinasabi niyo DDS kayo, pero gusto niyo murahin tong mga ito, it's up to you.